Good morning po mga kapatid. Yan. So, naririto na naman po tayo sa pagsisimula po ng ating programa sa umagang ito. At ang ating pong oras ay ganap na ikalima at punto 30 segundo po, no? 5:30 in the morning. Yan po sa ating pong oras ngayong umagang ito. At ngayon nga po ay araw ng Huwebes, araw ng Miyerkules. Yan, minabadali ni Brother Ariel yung araw, no? So, ngayon po ay Miyerkules, May 22 po, ano, sa inyong mga kalendaryo. At tayo ay nagpapasalamat sa ating butihing Diyos. At muli na naman po ay it is a gift of life. Yan. So, tayo po ay buhay, no, mga kapatid, sa araw na ito. At I am very excited. Every morning, actually, I am very excited na tayo po ay magkita-kita sa pamamagitan po ng programang ito ng ating Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kadakilaan, sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa ating lahat. Right? So, sa umagang ito mga kapatid, ang ating pong paksang tatalakayin ay magmumula po sa aklat o sa sulat ni Apostol Pablo on the book of Romans. Yan. Romans chapter 6, verses 1 to 14. Kaya kung kayo po ay mayroon pong mga Bible, ano? Kung kayo po may Bible or even electronic Bible, mas makakabuti po na buksan po ninyo at markahan o lagyan po ng highlighter para po from time to time ay makapagbukas at makapagbasa po kayo ng Bible. Ano? Yan po, no? So again, ang ating pong scripture passage po ay matatagpuan po sa Romans chapter 6 verses 1 to 14. So ang title po ng ating pong paksang tinatalakay sa umagang ito, ang buhay Kristiyano ay pagiging patay sa kasalanan na naghahatid sa bagong pamumuhay. Napakahaba, no? So palitin natin. Being dead to sin. Yan. So bilang mga Kristiyano, we have that new life, the new Christian life, which is being dead to sin. Yan po ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, no? Paano nga ba yung tayo ay patay na sa kasalanan? Yan, bilang mga bagong mananampalataya, no? Sabi nga ng Corinthians 5:17, tayo ay may bagong buhay. The new Christian life. Yung Christian life na yan ay yung patay na tayo sa kasalanan. Yan. So, very excited po ako ngayong umagang ito at sama-sama po tayong mag-aral para tayo po ay lumawak ang ating kaalaman patungkol sa Diyos, sa ating buhay, pananampalataya bilang mga Kristiyano. So, again, ang buhay Kristiyano ay pagiging patay sa kasalanan na naghahatid ng bagong pamumuhay. At kung paano ang pagiging patay sa kasalanan ay naghahatid sa atin ng bagong pamumuhay, mga kapatid, yan po ang ating sama-samang pag-aaralan. So, meron po tayong mga tatlong punto, no? Mga main points po na ating pong pag-uusapan. Una nga, ang ating unang punto ay sa pamamagitan ng pagkilala na ang pagsunod sa Diyos ay pag-iwas sa kasalanan. Yan po ay matatagpuan po sa 2 talata hanggang 4 na talata po ng Romans chapter 6. 2 punto po, ano, na ating pong tatalakayin, nasa pamamagitan ng pagkilala, ng pagkilala na tayo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kanina, unang punto natin ay yung pagsunod o yung pag-iwas, paglayo sa kasalanan. Yun po yung ating bagong pamumuhay. Ikalawa, na dapat natin i-acknowledge, no, na tayo po ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito po ay sa talata 5 hanggang 11. And finally po, yung ating ikatlong punto na tatalakayin na sa pamamagitan ng pagsupil sa sarili upang maging kasangkapan ng Diyos. At talata 12 hanggang 13. Mga kapatid, tunay nga po dito sa sulat ni Apostol Pablo, mula from Corinthians going to Romans, dahil siya po ay bibisita sa Roma, kaya sinulat niya po ito katulad ng sulat niya sa mga taga-Galatia. Right? So,
tayo'y patay sa kasalanan at mayroong buhay sa kagandahang loob ng Diyos. So, ito po yung tinatakbo ng ating pag-uusap. Right? So, again, nais ko munang i-acknowledge po yung presence po ng ating mga kapatid. Unang-una, si Mudra. Motherhood. My number one fans, yung aking mother, si Mrs. Leticia Ramos. Yan, kaway-kaway naman dyan, mother. Yan, so siya po ay kasama po nating nag-aaral ngayon, si mother. Ang aking nanay ay one of my disciple. One of my student, yan. Si Motherhood, yan. At gayon din si John Nob. Maraming salamat po sa iyo, brother, no? Si John Nob, yan. Patuloy lamang po tayong tumutok sa programang ito at para tayo po ay patuloy na makakuha po ng pagpapala mula sa ating Panginoong Hesukristo, no? Na siyang bukal na karunungan. Okay, so patuloy po tayo mga kapatid. Yan. So magandang umaga dahil maaga pa, no? Almost 5:34 in the morning. So patuloy po tayo at habang inaantay po natin yung iba po nating kapatiran, yung mga tagasunod po natin sa page na ito, ay dumako po tayo sa Romans chapter 5, verse 20 hanggang 21. Mga kapatid, ganito po ang pagkakawika on Romans 5:20-21. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Yan. So mga kapatid, kung ito pong ating pinag-aaralan na sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma na yung kautusan po ay kaya po ginawa yung kautusan para tayo ay magkaroon ng kaayusan. Pero subalit, ang pagsuway ay sa kautusan. Dahil sa kautusan ay nahayag yung kasalanan. Ibig sabihin, upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananagana ng lubha ang biyaya. Ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa kontekstong ito na tayo sa kagandahang loob ng Diyos ay higit na makapangyarihan laban sa paghahari ng kasalanan. Dahil sa kautusan, nahayag po yung kasalanan. Ibig bagang sabihin nito na tayo ay magpatuloy sa pagkakasala? Sapagkat sabi po sa verse 21, nung Romans chapter 5, upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapag-ahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Mga kapatid, itong verse na to, at kung talagang walang gabay ang banal na espiritu, ay mahirap unawain. Pero ipinapakita ni Apostol Pablo dito na yung kautusan na ipinagkaloob kay Moses, dahil nga ang tao, nung unang kapanahunan, ay lubhang napakatigas ng ulo. Kaya nga po binigay ang kautusan kay Moses upang maging gabay ng mga mananampalatayang Kristiyano nung araw o ng mga ng Jewish nation nung araw, yung kanilang yung batas kay Moses upang ito ang sundin nila. Subalit sadyang hindi nakakasunod ang mga tao sa kautusan. Dahil dito sa kautusan ito, nalalaman tuloy natin na nananagana yung kasalanan. Kung kaya habang ang kasalanan ay nananagana, gayon din naman sa isang banda ay sumasagana naman yung biyaya ng Panginoon Diyos. Ngayon, kung mayroong kasalanan, ay mayroong pantapat ang Diyos. Ano yon? Ang kanyang kagandahang loob upang magpatawad. Kasi wala talagang makakasunod sa kautusan. Kaya nga po, yung biyaya ng Diyos yung ay nananagana rin naman. Ito ay yung kanyang kagandahang loob upang magpatawad. Kaya nga po, dito po sa ating scripture passage on Romans chapter 6, sabi po doon sa verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Tayo ba bilang mga tao ay
magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala? Nang sa gayon, yung biyaya ay makapanagana? Ibig bang sabihin nito ay ayos lamang para sa ating mga Kristiyano magkasala? Dahil nandiyan dyan ang biyaya ng Diyos? Mga kapatid, kaya nga po sa pag-aaral natin ngayon, ang sagot sa mga tanong na ito ay makikita natin sa Romans chapter 6, verse 1:14. Ano? Again, yung kautusan ay binigay para tayo ay magkaroon ng kaayusan, ng orderliness. Pagkamat nandiyan dyan ang kautusan, sadyang ang tao ay hindi makasunod at nananagana ang kasalanan. Sa kabilang banda, merong itinapat ang Diyos dito. Ito yung kanyang kagandahang loob upang magpatawad. Kaya nga po, pinapaliwanag ng Romans chapter 6, verse 1 hanggang 14, na tayo ba, yung katanungan, no, na tayo ba ay magpapatuloy sa pagkakasala? Dahil may pinantapat ang Diyos, yung kanyang kagandahang loob na magpatawad? Tayo ba ay magpapatuloy sa pagkakasala dahil bumubukal ang biyaya, nakakapanagan ang biyaya? Ibig bang sabihin nito, ayos lamang na tayo ay gumawa ng kasalanan o magkasala? Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ang tabayanan po ninyo, tumutok po lamang kayo at tayo po ay, gaya ng sinabi ko, sama-samang mag-aaral upang lumalim, tumatag ang ating pananampalataya at lumawak ang ating kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. So mga kapatid, basahin po natin sabay-sabay ang ating pong scripture passage on Romans chapter 6 verses 1 to 14. Ayan po, no? Ngayon po ay minabuti ko na ating pong basahin sabay-sabay, ano, itong ating pong text. Yan. So, ito po mga kapatid, ito po ang pagkakawika, makikita po ninyo sa inyong mga screen. Kung kayo po ay may Android phone, ano, makikita po ninyo. Kung kayo naman nasa laptop o desktop, mas maganda po, no? So, magsimula po tayo sa pagbasa. Yan. On Romans chapter 6, verses 1 hanggang 14. In verse 1, ito po ang pagkakasabi. Ano nga ang ating sasabihin upang magpapatuloy bagat tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyaring tayong mga patay sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ano? So, mga kapatid, and sa susunod po, on verse 4, tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang sa gayoy, wag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ayan po. At sa verse 7, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan, datapot kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Na nalalaman natin si Kristo na nabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi nagahari sa kanya sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. So, on verse 10 mga kapatid, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat, ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ibilang ninyo na kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus.
Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawan, may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. And finally, on verse 13 to 14, mga kapatid, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabubuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-ahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Yan, mga kapatid, sa pakasarap mo ng katotohanan na tayo po ay wala na sa ilalim ng kautusan, datapwat tayo'y nasa ilalim ng biyaya dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang salita. Mga kapatid, tayo po ay dumako sa panalangin. Ilingin natin sa ating Diyos Ama na tayo'y biyayaan niya, tayo'y gabayan ng banal na Espiritu, na ang Diyos mismo ang siyang magturo sa atin, bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo, ng mga bagay na nararapat lamang nating ipamuhay bilang mananampalatayang Kristiyano na namatay sa kasalanan sa pangalan ni Jesus. So tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng sanglibutan, pinupuri ka namin, Ama, sa umagang ito, sa buhay, sa kalakasan, sa bagong pag-asa, Panginoon. Another opportunity, Lord God, to learn you more, Lord, to deepen, to strengthen our faith, and to widen, Lord God, yung aming pong pagkaunawa sa iyong salita. But before that, Lord God, we invoke the Holy Spirit, Lord, to indwell us, Lord God, to fill us with your Holy Spirit, Father, so that we may be able to discern yung mga aral, Panginoon, sa umagang ito. Help us, O Lord. Prepare our hearts and mind. Give us understanding, Lord God, and spiritual discernment. Lord, Ikaw po ang mangaral, Ikaw po ang mangusap, Ikaw po ang magsalita, Panginoon, sa pamagitan ng iyong lingkod, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, Lord God. Linisin mo po ang aming isipan, gayon din ang aming puso. Ilapat mo ang iyong salita sa aming puso at iukit mo ito sa aming mga dila, Lord God, upang maging gaya namin, Panginoon, as we journey in this present world, Lord God. Lord, may you be glorified, Lord God, dito sa aming pong pag-aaral. And I pray, Lord God, to those, Lord, who are watching right now, to those who are listening right now in this Facebook page, Lord God, to this program, Lord, over the internet, Lord God. I pray for them, Lord, to bless them, Lord, to give them understanding, Lord God. Fill them with your Holy Spirit, Lord, na ikaw po ang mangusap sa kanila, Lord, na Panginoon, sa mga kapatiran na naghahanap, Panginoon, ng kapahingahan, ng tugon sa kanilang mga panalangin, sa mga pinanghihinaan ng pananampalataya, Lord, sa pamamagitan ng pangangaral mo, Panginoon, ay makasumpong sila ng kalakasan, ng pag-asa, Lord God, and to encourage them, Lord God, and to rekindle the fire in their heart, Lord God. Panginoon, purihin ka, Panginoon, dahil napakabuti mo, Panginoon, tunay nga, Ama, na kahit ang bato ay kaya mong utusang mangaral, Panginoon. And here we are, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil it is really a great privilege, Lord, to work, Panginoon, sa iyong farm, because the harvest are plenty, Lord, but the workers are few. Kaya, Panginoon, sa pamamagitan ng pangangaral na ito, Panginoon, ng mga kapatid, Panginoon, na sumusubaybay, convict them, Lord, to share this program, Lord, para, Lord, mas marami pang maabot ang programang ito.
mas marami pang makapakinig ng pangangaral mo, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng programang ito, Lord God. At sa mga bago pa lang, Panginoon, sa page na ito, Panginoon, Lord, Ikaw pong mangusap sa kanila, Lord. Ikaw pong mag-convict sa kanila, Lord God. Yung mga naghahanap, Panginoon, ng pagmamahal, ng kalinga, Lord God, sa pamamagitan mo, sa piling mo, Lord God, makilala ka nila at makasumpong sila ng kaligtasan sa pangangaral na ito, Panginoon. Oh, maraming salamat sa iyo, Panginoon. I pray for those, Lord, who are suffering from ailment, from sicknesses, Lord God, from diseases, Lord God. Na, Lord, iunat mo yung mapagpalang kamay mo, Panginoon. And say to them, Lord, na gagaling sila, Lord God. Sapagkat, Lord, kung lulubin mo, ipag-utos mo lamang, Lord, anumang karamdaman meron kami, Panginoon, ngayon, ay gagaling, Lord, sa pananampalatayang pinagkaloob mo sa amin. And we claim, Lord, complete healing, Lord God, sa sinumang may karamdaman, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng pinanghihinaan, Lord, bunsod, Panginoon, ng samut-saring pagsubok, Lord, at kahirapan sa buhay. I pray, Lord, to encourage them, Lord, to strengthen them, Lord. And I pray, Lord, doon sa mga kapatid na, Panginoon, na sa pamamagitan nito, na makapacitate sila, Lord, to empower them, Lord, to give them boldness, Lord, to share your word, Lord, the gospel of the Lord Jesus Christ, Lord God. And I pray for those, Lord, na walang trabaho, nag-aanap ng trabaho, may problemang pinansyal, Panginoon. Lord, you are our great provider, Lord. You will provide for them, Lord. You will lead them, Lord, sa mga tao na makakatulong sa kanila, sa employer, Panginoon, na sila ay matanggap, Lord, kung mayroong mga nag-a-apply. And even, Lord, yung may mga business, patuloy mong pagpalain, Lord. Yung mga nanluluging negosyo, Lord, give them wisdom, Lord. Lord, bless them, Lord. Bless their businesses, Lord God. And even, Lord, may problema sa career, promotions, Lord God, relasyon sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa employer, Lord, sa co-worker, Lord. Ikaw po mamagitan, Lord God. Let the Holy Spirit, Lord, work within us, Lord, na kami ay magbunga because we are the light and salt of this world, Lord. And Lord, bilang mga ilaw, Lord, huwag mong hayaang manatili kami sa kadiliman. Bagkus, Lord, sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo sa buhay namin, ay makakilala yung mga tao sa paligid namin. First, Lord, yung aming pamilya. And Lord, our Jerusalem, Lord, our Judea, Lord, our Samaritan, Lord, Lord, na ikaw po ang gumamit sa amin, Lord. Use us, Lord, as you will, Lord. Panginoon, we want to glorify you, Lord. We want to worship you, Lord. And we pray, Lord, na si Satanas, Lord, ay hindi po makagambala sa pangangaral na ito, Panginoon. And we claim the victory, Lord, in Jesus' mighty name, Lord God. Also, Lord, we lift up to you, Lord, our country, to protect our country, to preserve our country, Lord, to bless our country, Lord, to become more prosperous, Lord God, na makamit na namin yung peace and development, Lord, lalong-lalo na sa Mindanao, sa mga ilang panig ng aming bansa, Lord God. O Panginoon, really, Lord God, that transformation can only be attained, Lord, through this, itong pagkakaloob mo sa amin, Lord, yung pagsugo mo sa amin, Panginoon. These divine commissions, Lord God, that every Christian's, Lord, ought to share the word of God, for this is your power for salvation, Lord God. Lord, we glorify you, Lord. Bless this program, Lord, in Jesus' most mighty name. Amen. Hallelujah. Amen. Ayan, mga kapatid. So, once again, good morning po sa lahat po ng nakatutok. Tayo po ay narito sa ating pag-aaral. At ang ating nga pong paksang tinatalakay ngayon ay matatagpuan po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma on chapter 6, verses 1 to 14. At ang ating pong temang tinatalakay ngayon is being dead to sin, alive in Christ. Yan, ano? Being dead in sin, alive in Christ. The new life in Christ. Yan. So may mga katanungan ko kanina, no? Tayo baga ay magpapatuloy sa kasalanan, gawa na bumubukal ang biyaya ng Diyos. So mga kapatid, ano? Kaya nga po ito ang ating tinatalakay ay yung tayong pagiging patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, tayo'y pinalaya na ni Kristo sa kasalanan and we have that new life. But before that, please allow me to acknowledge some important person who are supporting and watching us right now. Of course, we have my mother, Mrs. Leticia Bueno Ramos, the mother of all mother. My mudra, of course, my #1 fans and followers. Also, we have
Sergeant Major Villamor Habien. Good morning, Sergeant Major. May you find this program na ikaw ay malusog, malayo sa anumang karamdaman, as well kay Ma'am Maru Leon Short from Texas. Yes, good morning Philippines. Good morning kuya, sabi ni Ma'am Maru Leonor Short. Ano? She's watching from United States of America in Texas, right? So good morning, Ma'am Maru Leonor Short. May the Lord bless your vlog. Ano? It really pag ano ko talaga, it's really enjoyable. Nag-enjoy ako pagka nanonood ako ng iyong vlog, ano, yung mga content mo, at it really entertain our kababayan, ano, na lahat na nanonood sa iyo. May the Lord bless you, ma'am, ano, and continue watching this program para sabay-sabay po tayo na lumago, and thank you for sharing also this program. Of course, I want to acknowledge my brother from another mother, Brother Larry Ariola. Good morning, Brother Larry. You know, miss you much. So, kapi-kapi tayo minsan, ano? At also, good morning to my secretary, si Rachel. Si Rachel Herbias, si Private Rachel Herbias. Good morning sa iyo, Rachel, ano? Medyo malilate lang ako mamaya because I have an appointment with my dentist, right? So, take care muna dyan sa opisina, okay? So, gayon din, of course, ang aking classmate, yan, ang muse po ng 45ers, ano, ng Section 4, ng Section 5, nung kami ay high school, ng 4th year. Walang iba, tandan-dandan, si Miss Ching Partido Sanchez. She's watching right now, and kahapon nga po, no, may prayer request si Ching Partido. Mga kapatid, no, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ay kung meron po kayong mga prayer request, don't hesitate to direct message me, and I will assure you that I will include you in my prayer point, ano, yung mga prayer po natin. Gaya din po sa opisina, may mga lumalapit sa akin na dinadala po natin yan sa pananalangin sa Diyos. Actually, meron akong subordinate, yung kanyang anak na na-confine sa Biluna, no? Kapapanganak lang, ang daming sakit, ano? But we pray, you know, and during yung pinag-pray namin, tumawag yung misis niya na gumaling na yung kanyang anak, ano? At nagkakaroon na nga sila ng mga follow-up check-up by the grace of God. Hallelujah. Gumaling po yung bata. And mga kapatid, that is a testimony. Pag nakakarinig tayo ng mga ganun, no? It encourages us, ano, na magpatuloy. Sana nga lang, ano, at pati yung mga magulang ay magpatuloy po doon sa pananampalataya, no? Hindi po natatapos doon, ano? Tandaan po natin, wala pong imposible sa Diyos pag hiniling po natin yan sa Diyos, ano? Just like Hannah, she poured out her soul to God. At God heard yung kanyang mga prayer, no? So there is power in prayer, no? Yung kapangyarihan ng Diyos mula sa langit ay dumadaloy sa atin pag tayo ay taimtim, taos pusong nananalangin, ano? Kaya nga po yung intercession power, the power of intercession prayer, ano? Nakita natin kahapon yung kapangyarihan ng Diyos habang nananalangin si Moses while Joshua ay battling, ano, dun sa against the Amalekite, and they won the battle because of the power of intercession prayer, ano? Yung mga kapatid, wag po tayong magsasawang manalangin. Sabi po ng Bible, wag po tayong tumigil sa panalangin. Pray without ceasing. Okay? And in God's time, no, darating sa iyo yung sagot sa panalangin mo. Actually, sasagutin tayo ng Panginoon sang-ayon sa kanyang kalooban. No? Minsan yung hinihiling natin, akala natin hindi binigay ng Diyos, pero merong the best na binigay ang Diyos sa atin. Dapat lang naka-align tayo sa Panginoon at ask for wisdom, ano? Sabi nga po ng kung hindi natin alam yung ating ipapanalangin, let us for the Holy Spirit to intercede and ilapat yung mga words na dapat nating bigkasin sa panalangin. Right? So it is the Holy Spirit that teaches us to utter the words that will glorify our God in heaven. Amen? So, Larry Ariola, kay Rachel, kay Ching Partido, maraming salamat po sa inyo, no? Sa yung mga hindi po
nag-a-appear yung mga pangalan dito, pero sila po ay nanunood, ay good morning po everyone, no? So, habang nagpre-prepare po tayo sa pagpasok, ngayon po ay araw ng Miyerkules, 5:58 in the morning, ay sabayan po natin ng pakikinig o panunood po ng pangangaral, no? So, just a little background about the letter or about the epistle of Apostle Paul to the Romans. So, ang sulat na ito ay sinasabing one of the masterpiece of Apostle Paul. Kasama nung kanyang letter to the Galatians, ito ay nagpapahayag ng doktrina patungkol sa ating kaligtasan on our salvation. Sa theology po, ang tawag po dito ay soteriology, the study of our salvation. Soteriology, no? So, yun po ang tawag niyan. So, sa pamamagitan po ng sulat na ito ni Apostol Paul sa taga-Roma, inintroduce si Paul to the community of the Christian churches. Kasi kung alam na matatandaan natin si Paul is the most siya yung taga-usig, persecutor ng churches nung kapanahunan niya, no? Before nagkaroon ng twist sa buhay niya na tinawag siya ng Diyos along Damascus Road on Acts chapter 9. Makikita natin yung conversion ni Apostle Paul bilang persecutor of the church, ay ginawa po siyang vessel ng ating Panginoong Hesukristo for the Gentiles. So, dito sa kanyang sulat ay una siyang nakilala ng mga Kristiyano. Of course, nandun sa account ng Book of Acts. Pero dito, inintroduce si Paul to the believers. At yung kanyang pananampalataya, yung kanyang testimony, it served as a testimony to the Christian church as a sample of his faith. So, ito ay isinulat, but of course, para sa mga churches in Rome. It was written around 57 AD mula sa Corinth. So, Paul was preparing during that time, was preparing for his visit to Jerusalem. Kaya nga doon po sa kanyang sulat, doon sa first chapter, on chapter 1, verse 16, ang sabi po niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, first to the Jew and also to the Greek or Gentiles. So, yung kaligtasan o yung ebanghelyo ay una ay para sa mga mananampalatayang Hudyo. Pero dahil sa pamamagitan nga ni Apostol Pablo, yung kanyang mission ay for the Greek o dun sa mga Hentil, yung mga pananampalatayang outside the Jew. Okay? So, sabi niya, I am not ashamed. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Kaya ang mga kapatid, purihin ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo, kung kaya sa pamamagitan ng pangangaral niya sa iba't ibang panig ng mundo, nakarating po sa atin ang Ebanghelyo. At tayo ngayon ay nag-aaral ngayon upang sa pamamagitan naman nito ay maabot naman natin yung marami pang bilang ng kaluluwa para sa Diyos, gaya po ng ginawa ni Apostol Pablo. Now, again, the question is, ayos lang ba bilang Kristiyano na mamuhay tayo sa pagkakasala? Yamang yung biyaya ng Diyos ay sumasagana. Sabi nga nilikha ang the law of Moses para magkaroon ng order. But because of that law, nahayag po, sumasagana naman yung kasalanan. Pero may pinantapat ang Diyos dyan, ang Panginoong Hesukristo. That through grace, by grace of God, ay sumagana naman yung kanyang biyaya against sin. Kaya nga po, we are not under the law. We are under grace, mga kapatid, sapagkat binayaran na ng Diyos ang ating mga kasalanan. And Jesus Christ as our high priest, siya po mismo yung naging pambayad. Instead po ng mga handog na tupa, baka o hayop, ay yung sarili niyang katawan, kalamnan at buhay at dugo ang ipinagkaloob niya para once and for all, tetelestai, it is finished. Yan. So, mga kapatid, kaya nga po, ating aaralin, bilang sagot doon sa Romans 6:1, hindi na tayo nararapat na mamuhay sa kasalanan. Why? Sapagkat sinasabi nga ngayon nitong ating pag-aaralan na ang buhay Kristiyano
ay yung pagiging patay sa kasalanan. Dahil dito, naghahatid dito ng bagong buhay sa atin. Kung paano ang pagiging patay sa kasalanan ay naghahatid ng bagong buhay, una, yung ating first point, sa pamamagitan ng pagkilala na ang pagsunod sa Diyos ay pag-iwas sa kasalanan. Sang-ayon po sa verse 2 hanggang 4. Huwag nawang mangyari, sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Tayong mga patay sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganin nyo nalalaman na tayong lahat ay nangabautismuhan kay Kristo Jesus? Ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, yung bautismo sa tubig, ito ay sumisimbolo o sagisag na tayo ay kasama ni Kristong namatay sa kasalanan. Okay? It is a picture of the burial of the Lord Jesus Christ. At yung pag-ahon natin sa tubig, ito ay simbolo ng ating bagong buhay kay Hesus Kristo. Tayo ngay nangalibing, sabi po ng verse 4, kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinako na ni Kristo yung ating mga kasalanan. And sabi ng Galatians 2:20, it is no longer us that liveth. Hindi na tayong nabubuhay. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, mayroon na tayong bagong buhay. So yung ating old nature, yung ating sinful nature, pinako na ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang sumusunod, ang tunay na Kristiyano ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang isang patay ay wala ng kakayanan, wala ng pakiramdam, walang buhay, wala ng senses. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay tunay nakipag-isa kay Kristo, unawain mo ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasama na ni Kristo, pinako sa krus ang iyong kasalanan. And we have been baptized by His death and His resurrection. Kasama ng inilibing yung ating kasalanan at nung kanyang muling pagkabuhay, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan dahil yan sa biyaya ng ating Diyos Ama. Yan. So, positionally, mga kapatid, we are dead to sin. Kung paano? Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Tunay, mga kapatid, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, kung iyong maalala, ikaw ay nanalangin ng pagtanggap sa Panginoong Kristo, isinuko mo ang iyong buhay, nagsisi ka ng mga kayong kasalanan at sumampalataya ka na si Hesus Kristo ay namatay at nabuhay na mag-ulis mula sa mga patay. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9, may bagong buhay ka. You are saved. Napakasarap, mga kapatid. Ang tanong, mga kapatid, tunay nga ba na ikaw ay nakipag-isa kay Kristo? At kung ang sagot mo, yes, sabi po ng ating pinag-aaralan, sa pamamagitan ng pag-iisa mo kay Kristo, ikaw ay may bagong buhay. Therefore, ito ay sumisimbolo ng tubig ng bautismo. Inilubog ka sa tubig at umahon para sumisimbolo ng iyong bagong buhay. Kaya nga, mga kapatid, at kung saan ka mang iglesia na anib, ay yung bautismo po ay walang kaugnayan sa ating kaligtasan. Because this is your public profession na sinasabi mo, yung nasaksihan mo, yung naranasan mong bagong buhay, na sinasabi mong ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Na si Kristo namatay, muling nabuhay para sa iyo. Na yung bautismo ay simbolo ng kamatayan at muling pagkabuhay na maguli. So sabi po ng Galatians chapter 3 verse 26, mga kapatid, hindi po ito nagmula sa akin. Ito po ay mula sa salita ng Diyos. On Galatians chapter 3 verse 26. Sapagkat kayong lahat tumutukoy sa mga mananampalatayang Kristiyano, sa atin. On Galatians chapter 3 verse 26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Everybody say amen.
tayo'y anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Patunay po ito, yung sinabi niya sa John 1:12. He that believeth has eternal life, no? At siya ay pinagkaluban ng karapatang maging anak ng Diyos through the adoption of the Lord Jesus Christ. Ano? Sa pakipag-isa natin kay Jesucristo, tayong lahat ay may karapatan o may title na children of God. At yan ay pinatutuhanan ng Galatians 3:26. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Therefore, ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng masama dahil meron na tayong bagong buhay. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay, pagpatuloy po natin on verse 27 of Galatians chapter 3. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismohan kay Kristo ay ibinihis ni Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o Malaya man, walang lalaki, walang babae, sapagkat kayong lahat, tayong lahat, ay iisa kay Jesucristo. Ayan, so wala pala ditong discrimination, mapababae, mapalalaki ka. Tayong lahat ay kaisa kay Kristo. Kaya nga may kanta, no? Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Wag nga, baka pagka kumanta ako patayin nyo na itong line. Anyway, yan po yung talent na wala ako, yung pagkanta. Mahilig ako sa kanta, pero kahit kailan hindi ako kinahiligan ng kanta. Ano? Kahit nga itong aking boses, parang pinunit na lahat. Ba't purihin ang Panginoon sapagkat siya po ang nagsasalita ngayong araw na to sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Then again, mga kapatid, bago tayo mapunta kung saan. Water baptism o yung tubig ng bautismo, no? So, kung titingnan po natin yung Mark chapter 16, ano? Ito po ay madalas po ginagamit ng mga ilang tagapagturo, no? Tung Mark chapter 16. Balikan nga natin. Puntahan lang natin mga kapatid. Ito po ay madalas po nating naririnig, no? Na yung bautismo ay nakapagligtas. Pero tingnan natin. Sabi po sa Mark chapter 16 verse 16, he who believe and is baptized will be saved. Sabi doon, sino mang naniniwala at nagpabautismo ay maliligtas. Pero may karugtong, but he who does not believe will be condemned. So, ibig sabihin, ang kaligtasan, kasunod nun, ay yung pagtitiwala natin sa Diyos na tayo po ay sumunod sa bautismo sapagkat inutos niya po ito, no? Pero ang kaligtasan po ay hindi po bunga ng bautismo. Ang bautismo ay bunga ng iyong kaligtasan. Your inward experience ay sinasabi mo, external. Yung inward experience mo, sinasabi mo sa mga tao na ako'y namatay na at nagkaroon ng bagong buhay. And it symbolize yung baptism, symbolize po yung bagong buhay mo, no? Sabi po doon, na ang sino man, kaya nga, mga kapatid, kung ating babasahin itong salita na to, yung Biblia na to, yung salita ng Panginoon sa Tagalog, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. That of that, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, ang parurusahan po, mga kapatid, ay yung hindi sumasampalataya. Pero kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, sabi nga po sa Romans 8:1, basahin po natin ang Romans 8:1. Para po mas lalo pong lumawak, maintindihan natin itong pangangaral. Sapagkat this is doctrine, soteriology. Okay? Sabi po doon, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, you are no longer condemned. Niligtas ka na ni Kristo. Ibig sabihin, yung bautismo, it is an outward expression of your inward experience. Sa madaling salita, mga kapatid. Again, water baptism is an outward expression of your inward experience na binago ka na ni Kristo. Na yung kanyang kamatayan, inilubog ka sa tubig, at yung kanyang muling pagkabuhay, inaahon ka sa tubig. Pero bilang isang mananampalataya na sumusunod kay Kristo, ay dapat ding sumunod ka sa tubig ng bautismo. So there is no reason for you na hindi ka sumunod kung ikaw ay sumusunod kay Kristo.
dapat you must be obedience kasi tinuro niya yon on Matthew 8, chapter 28. Di ba? Na, go unto the world, teach them and baptize them. Pero nililiwanag lamang natin mga kapatid na ang tubig bautismo ay hindi nakapagliligtas. But bilang mananampalataya, bilang ligtas, dapat sumunod ka sa tubig ng bautismo dahil inutos to ng Diyos. This is the ordinance of God. Ano yon? Water baptism and yung breaking of bread. Ano? Yung breaking of bread. Yung Lord's Supper. So mga kapatid, ito po ay tanda ng pakikipag-isa kay Kristo, subalit ito ay hindi nakapagligtas, but it is an outward expression of our inner experience. Sana po maliwanag po tayo sa mga bagay na yun, no? Walang dahilan kung ikaw ay mananampalatayang Kristiyano na hindi ka susunod sa bautismo. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, maniwala ka sa lahat ng sinabi ng salita niya, no? So, kung titingnan po natin sa talata 3 hanggang 4 ng Romans chapter 6, ang bautismo ay hindi lamang kapahayagan ng pagiging kaisa natin kay Kristo. Subalit, naghahayag din naman tayo ng ating pagtatalaga na tayo sumusunod sa Kanya. Kaya nga, ang pagiging patay sa kasalanan. Patay tayo sa kasalanan at nagkaroon tayo ng buhay. Ito ay sumisimbolo sa tubig ng bautismo. Kung ikaw ay tunay na nakipag-isa kay Kristo, there is no reason o na ikaw ay magpatumpik-tumpik pa. Ano? Kung ikaw ay mananampalatayang Kristiyano, sumunod ka sa tubig ng bautismo, lumapit ka sa pastor mo. Ayan. Okay? Para mas lalo kang mapaliwanagan kung anumang iglesia yung kinaaniban mo. Right? So, Colossians chapter 2 verse 11 mga kapatid, ang sabi doon, na sa Kanya ay tinuri rin naman kayo ng pagtutuling, hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laban, sa pagtutuli ni Kristo. Na nangangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos o sa nagawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, ng Colossians chapter 2 verse 13, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay Kanyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. So during the Old Testament, yung mga bata pagkasilang, on 7 days o 8 days, kailangan tuliin na yung mga lalaki. Ito ay simbolo, ng mga Hudyo na sila ay tinutuli. But on our present day, kaya tayo nagpapatuli because as part of yung tinatawag natin na kalinisan ng ating katawan, hygiene, Pero ang totoo niyan, ang pinagmulan niyan, ito ay simbolo ng mga Hudyo na pakikipag-isa sa Diyos. Pero nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo nga, ay tayo tinuli na sa pamamagitan ni Kristo, At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay Kanyang binuhay kayo na kalakip niya. So, yung kamatayan ni Kristo, it's enough na. It is enough na tayo ay tinubos sa kasalanan. Kaya we are no longer under the power of the Old Testament, but we are walking now through the grace of God. So, yung ating panahon na ngayon, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa ginawa ng Diyos. Sabi nga sa Bible na isinulat na ng Diyos sa ating mga bibig yung Kanyang salita, inilagay niya na sa ating mga bibig. Kaya tayo po ay nakakapag-aral ngayon ng Kanyang salita. Right? So, again, patuloy lamang po tayo sa ating pong pag-aaral. Yan. So, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, na sumusunod. Ako po ay nagagalak at nagigising na po yung iba. Ayan, ang dami na pong tayong mga kasama ngayon. Yes, good morning po kay Ranger, First Sergeant Jojo Musang Tanalyon. Siya po ay nasa Mindanao, sa Davao. So, gayon din po, ka Darwin Torres Gutierrez, kay Raymond Madriaga Tenko. Oy, nakikinig pala si Raymond. Actually, sa lahat po, sa mga taga-Tagig. Ito na. Raymond, Ito, si Raymond po ay kaibigan natin. Siya po ay nagtatrabaho doon sa LTO Tagig. Kung kayo po ay nais magpatulong, mapadali po yung registration
ng inyong sasakyan, no, ng 2 wheels, 4 wheels, ay hanapin po ninyo si Raymond Tenco. Napakabait po ng batang ito. At hindi po siya nagpre-presyo ng malaki, no? Kung ano lang po ibibigay niyo sa kanya, ay okay po yun. Pero yung kanyang serbisyo naman talaga ay talagang wagas, no? Aalalayan niya po kayo. Kaya kung kayo po ay taga-Taguig o gusto niyo magparehistro kung saan man kayo, hanapin niyo po si Raymond Tenco. O, ayos ba, Brother Raymond? Ano? At maraming salamat nga pala sa iyo, no? Malapit na rin akong mag-renew ng registration ng sasakyan ko. Okay? So, wag sanang magbabago yung number mo, no? At gayon din po kay Ma'am Flor Kiba. Maraming salamat kay Ma'am Flor Kiba. Ma'am, kumusta po yung yung travel? Sana all, ano? So, magandang umaga po sa inyo. Ayan. So, mga kapatid, balik po tayo dito, no? So, ating pong paksang tinatalakay ay patungkol po sa kaligtasan, ano? Yung tayo ay pagiging patay natin sa kasalanan at pagkakaroon ng buhay dahil kay Kristo Jesus. Dead in sin and being alive with the Lord Jesus Christ. Napag-uusapan nga natin yung binanggit ni Apostol Pablo dito, that water baptism is an outward expression of our inward experience. Kumbaga sinasabi mo in the public, ako ay kaisa ni Kristo. So kung ikaw ay matagal nang mananampalataya, mga kapatid, at hindi ka pa sumusunod sa tubig ng bautismo, which is one of the ordinance of the church, it has been ordered by the Lord Jesus Christ, mga kapatid, what makes you hinder na ikaw po ay nagpapatumpik-tumpik pa para sumunod sa bautismo? Kung gusto mo sumunod sa tubig ng bautismo, go to your pastor. Sabihin mo, Pastor, gusto kong makipag-isa kay Kristo, gusto kong sumunod sa tubig ng bautismo. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, susunod ka sa tubig ng bautismo, go to your pastor, no? Magpabautismo ka. Right? So, now, ang tanong, sa makatuwid baga, bilang mga Kristiyano, no, tayo ay binibigyan ng kakayanang magkaroon ng bagong buhay o pamumuhay na sa pamamagitan po ng pagwawaksi sa kasalanan at sa mga masasamang hilig ng ating katawan. Ano ba yung masamang hilig ng ating katawan? Nakalagay po sa Book of John. That is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito po yung masamang hilig ng ating katawan. So, paano po natin ipamumuhay, isasabuhay itong bagong buhay na pinagkulob sa atin? In 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi po, alalahanin ng sinuman, na mananampalataya na tayo bilang tagasunod ni Kristo nung araw na tayo ay nagpabautismo. Kung ikaw ay baptized na, alalahanin natin yung pangako natin sa Panginoong Hesukristo na tayo ay lumakad na ng may bagong buhay. Lagi nating titingnan yun, yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. Alalahanin ang pagpapatawad ng mga kasalanan na tinanggap mula sa Diyos sa araw na iyong nanalangin ka, yung sinner prayer, na tinanggap mo, sumampalataya ka kay Hesukristo, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Araw-araw, yung pagpapaalala sa ating sarili na tayo bilang mga Kristiyano, we are the light and salt of this world. Na ating pamumuhay sa araw-araw ay kailangan sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. So itong tatlong bagay na to, alalahanin natin, nanalangin tayo, nagsisi ng ating mga kasalanan, sumampalataya tayo kay Kristo, alalahanin natin, kung ikaw ay sumunod na sa bautismo, na tayo nakipag-isa kay Kristo, na siya ay namatay, muling nabuhay para sa atin. Katlo, bilang may bagong buhay, alalahanin natin na ang Diyos ay banal, dapat tayo ay mamuhay na may kabanalan, na ang Diyos ay liwanag ng buhay, na tayo lumakad sa liwanag ng kanyang salita. Tayo are the light and salt of this world. Sa ganung bagay po ay ipinamumuhay natin ang ating Panginoong Hesukristo. Again, ang buhay Kristiyano ay pagiging patay sa kasalanan, na ito ay nagbubunga ng bagong pamumuhay. Kung paano po yung pagiging patay sa kasalanan ay naghahatid sa bagong pamumuhay, unang punto po na ating pong pinag-aralan sa umagang ito ay sa pamagitan ng pagsunod at pag-iwas sa kasalanan. Paano nga po yung pagsunod? Pagsunod sa tubig ng bautismo at pag-iwas sa kasalanan. Dahil tayo po ay patay na sa kasalanan, since no longer dominion over us, kaya ipamuhay natin ang salita ng Diyos.
So, yan po yung unang punto na atin pong tinalakay ngayong umaga at meron pa po tayong 2 points na pag-aaralan natin bukas at susunod na mga araw. No? Ito po ay hatiin natin sa 3 serye para hindi po tayo ma-overwhelm o data overload. Ano? So again, mga kapatid, yung unang punto, nasa pamamagitan ng pagkilala na ang pagsunod sa Diyos ay pag-iwas sa kasalanan. Kung tayo ay nakiisa kay Kristo, tayo ay sumunod sa Diyos. Kung tayo sumunod sa Diyos, sumunod tayo sa tubig ng bautismo, sapagkat that is the first step na dapat natin gawin mula nang tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya, yung pagsunod sa tubig ng bautismo. Kaya nga, sabi nga po ni Apostol Pablo, huwag namang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pariyan? Kundi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, water baptism ay pagsunod kay Kristo. It symbolized His burial and His resurrection. Having a new life with the Lord Jesus Christ. It is an external expression of our internal experience. Publicly, we declare we are dead in sin and it is not us who longer live it. Sabi po ng Galatians 2:20, basahin ko lamang po mga kapatid, yung Galatia 2:20, para sa ating pong pagwawakas sa unang bahagi po ng ating pong pag-aaral ngayong umaga na to. Ang sabi po doon, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko na sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Mga kapatid, paano tayo makakaiwas sa pagkakasala? 3 bagay. Unang bagay ay yung pagsunod. Pagsunod kay Kristo sa tubig ng bautismo. Alalahanin natin na tayo nakipag-isa kay Kristo. Ikalawa, alalahanin natin na pinatawad na tayo ng Diyos. Nasalip tayong nakapako sa krus. Inako ng Diyos yun. So, alalahanin natin araw-araw yung kabakayanihan, kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Na tinanggap natin siyang personally nung tayo nanalangin, tumalikod tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng pagtitika o pagsisisi. Ikatlo, araw-araw yung pagpapaalala sa sarili na tayo Kristiyano. Kristiyanong pamumuhay ay araw-araw ay pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin, ako ay Kristiyano na, ako ay Kristiyano, may bagong buhay na ako kay Kristo, at ipag-isa ako kay Kristo, dapat ipamuhay ko si Kristo. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aaral natin, pakikinig, pananalangin natin, sama-sama, ay lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Lumalalim ang ating pananampalataya, tumatatag ang ating pananampalataya, mas lalong lumalawak ang ating karunungan patungkol sa salita ng Diyos. Kaya huwag kayong bibitiw sa programang ito, araw-araw kayo ay sumubaybay, sapagkat marami pang pagtuturo ang ating tatalakayin na ibibigay sa atin ng Diyos na buhay. So muli mga kapatid, diyan po tayo nagtatapos. Lalahanin po ninyo, we are dead in sin and we are alive in the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, patay na tayo sa kasalanan. Sin has no more dominion over us. It is the Lord that liveth in us. So ipamuhay natin si Kristo bilang mga anak ng Diyos at yan una sa pagsunod kay Kristo. Bukas po ang ating pong tatalakayin ay sa pamamagitan pagkilala na tayo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan po, binanggit ko na pero mas tatalakayin po natin yan ng mas malalim bukas. Ngayon po, tinalakay natin, number 1 is pagsunod and that is through water baptism. Alright? Napakikipag-isa kay Kristo. So, ulit-ulitin po natin yan para to ay ma-retain sa ating isipan. Mga kapatid? We are no longer, it is no longer us na nabubuhay na. Ito na po ay si Kristo. Being dead to sin mean to say we have the new Christian life. Yung pagiging patay sa kasalanan, naghahatid sa atin sa bagong pamumuhay. At yan ay sa pamagitan ng pagkilala, pagsunod sa Diyos, at pag-iwas sa kasalanan. Pagkilala, pagsunod, at pag-iwas sa Diyos. Kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, we have to obey God. We have
to umiwas sa mga kasalanan, at sumunod tayo sa kanyang utos, pagkilala, pagsunod, at pag-iwas. Bukas po ay tatalakayin natin na tayo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hanggang dito na lang mga kapatid, at tayo po ay magwakas sa pananalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay na napakabuti mo, Ama. Sa lahat po ng aming pong mga nagawang mga kasalanan, mga pagkakamali sa buhay, bunsod ng aming kahinaan, ay nananatili kang tapat sa iyong pangako. Kailanman, Ama, ay hindi ka nagkulang. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagsuway sa iyong kalooban, nananatili ka, Panginoon, na naririyan sa aming tabi. Patuloy mo kaming binibiyayaan, pinag-iingat, Panginoon. Patawarin mo kami, Ama. Patawarin mo po kami kung kami naging palalo, naging mayabang, Panginoon. We abuse our freedom, Lord God. O Panginoon Diyos, tunay nga, Panginoon, na lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Not only that, Lord God, the privilege, Lord, na tawaging anak ng Diyos. Oh, what a great title, Lord, that we have through the Lord Jesus Christ. We are not worthy, Panginoon, sa title na ito, Lord God. We are not worthy. And no one is worthy, Lord God, before you. It is only through the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ, that we can stand before you, Lord God. That's why, Lord God, we are here asking and begging for forgiveness. That cleanse us, Lord, from all filthiness, unrighteousness, Lord, and wickedness, that you may found in our heart, Lord. Lord, renew our spirit. Revive our bone, Lord, our spirit, Lord God. Give us the boldness, Lord God, to walk in the path, in the path of thy righteousness, in the light of your word, Lord God. Father, I pray for those, Lord, who are listening right now, who are watching right now on this program, Lord, to help them, Lord God, to bless them, Lord God, to empower them, Lord God, to fill them with your Holy Spirit, Lord God. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At maraming salamat, Lord, sa pangangaral mo sa umagang ito, sa pagtuturo mo sa umagang ito, Lord God, that we are no longer under the power of sins, that sin has no more dominion over us, Lord God. Because, Lord, kasama ni Kristo, ipinako niya ang aming kasalanan sa krus. Kasama ng kanyang kamatayan, Panginoon, inilibing na ang aming mga kasalanan, ang aming lumang pagkatao. Kasama ng niyang muling pagkabuhay mula sa mga patay, Lord, ang aming bagong buhay. We have been baptized through the burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. And for us to live a life na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo, we have to obey you, Lord God. We have to follow the water baptisms, Lord God, which is an outward expressions of our inner experience, Lord God. Lord, kung meron man dito ngayon na hindi pa sumunod sa tubig ng bautismo, Lord, help them, Lord God, to find a church kung saan nagtuturo
ng kabanalan, ng tamang pananampalataya sa ngayon sa iyong salita, Lord God. Help them to find a church, Lord. Help them, Lord. Lead them to pastors, Lord God, for them to follow the water of baptisms as a manifestations, Lord, of our obedience, Lord God, to you. Panginoon, I pray for them, Lord God. Mangusap ka sa kanila. Let the Holy Spirit convict them and guide them, Lord God. Panginoon, apart from you, we are nothing, Lord God. Pero bilang mga anak mo, Panginoon, na tinawag mo sa kaligtasan, we have to obey water baptisms, Lord God. At kailangan iwaksin namin ang mga masasamang gawa. Kailangan talikuran namin ang kasalanan, Lord God. Tulad ni Kristo, Panginoon. Dapat mamuhay kami sa liwanag ng kanyang salita, Panginoon. Lord, thank you for this morning, Lord God. Thank you sa iyong mga aral, Panginoon. Patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya, Lord, sa pamamagitan ng iyong pangangaral, sa pamamagitan ng iyong pagtuturo. I am continuously pray, Lord God, sa lahat po ng nakikinig, to strengthen their faith, Lord God. And I pray for those, Lord, right now, Lord, to those na nag-struggle sa kanilang buhay, pananampalatayang Kristiyano, Lord God, to help them, Lord God, to help them to grow in their spiritual endeavors, Lord God. I pray for those, Lord, na bago pa lang sa programang ito, Lord, na ikaw po mag-ingat sa kanila, Lord. Sabi mo, Panginoon, ng John chapter 10, Lord God, no one can pluck them into your hand, Lord God. Patuloy mo kaming hawakan, Panginoon. Huwag mo kaming bitawan, Lord God. Mas lalo, Lord, kung kami umaharap sa pagsubok, huwag mo kaming bitawan, Lord God. O Panginoon Diyos, dapat kang papurihan, dapat kang pasalamatan, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung minsan kami nadadaya pa rin ng aming kaaway. Kaya this time, Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na malin lang kami ng kaaway. At sa pamamagitan, Panginoon, ng pangangaral ng iyong salita, Lord God, ay makasumpong kami, Panginoon, ng karunungan. Lord, we pray for our beloved country. Protect our sailors, Lord, our Coast Guard, our navies, Panginoon, our Air Force, the Army as well, Lord, the whole armed forces of the Philippines. Protect our country, Lord, from aggressions, Lord, from Chinese government, Lord, sa bansang China, Lord God. Protect our territory, Lord God. Protect our fishermen, Lord God, in the West Philippine Sea, Lord God. And I pray, Lord God, for all the senators, for all the congressmen, for all representative, Lord God. Bagamat nagkakaroon ng kaguluhan ng pagbabago sa liderato sa Senado, Lord God. We pray support, Lord, all the leaders, Lord. We pray for all the leaders from national government down to the local government unit, Lord God. We pray for our senators. We pray for our congressmen, Lord God. And also, Lord, we pray for our judicial system, Lord God. We pray for our president, Lord God. Grant him wisdom and bless him with good health and strength, Lord God. O Panginoon Diyos, malibang magsisi kami sa aming mga kasalanan, ay hindi mo diringgin ang aming mga panalangin. Lord, sa ngalan ng iyong mga anak sa bansang ito, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin, Lord. Ihaawon mo, Panginoon, sa kahirapan ng aming bansa, Lord God. Pagpalain mo ang aming ekonomiya, Lord God. We pray for prosperity for our country, Lord. We pray for peace in our country, Lord God. We pray for those NPA rebels, Lord, na bumalik na sila, Panginoon, into the fold of lows. We pray for the
CPP. We pray for the NDF, Lord God. Na kung tunay nilang mahal ang bayan, Lord, ay makipag-isa sila sa gobyerno at tumulong, Panginoon, na paunlarin ang aming bansa. Lalong-lalo na ngayon, Panginoon, may banta ng pananakop ng aming mga teritoryo. We pray also, Lord God, sa mga radicals, rebels, Panginoon, doon sa South. Nanawa mga kapatid naming Muslim, Panginoon, ay makapit natin nila yung kapayapaan at pag-unlad ng kanilang bayan sa Mindanao, Lord God. We pray for all political leaders, Lord God, na magkaisa, Lord, at mag-create ng batas na magpapalakas, mag-aawon sa kahirapan sa mga mamamayang Pilipino. We pray for corruptions, Lord, na mahinto na sa aming gobyerno. We pray, Lord, sa lahat ng uri ng sindikato at mga kriminal na malupig na sila, Panginoon. We pray for our country, Lord God, ang iyong bansa, Panginoon, kung saan malaya ka naming pinupuri, Lord God, na pagpalain mo, Panginoon, at pag-ingatan, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Lord God. Hallelujah. Also, we pray for those, Lord, na may mga sakit, na nakikinig ngayon at nanonood. May mga problemang pinansyal. Family problem, relasyon sa pamilya, sa kanilang work, Panginoon, sa kanilang business, Panginoon. Lord God, hear them, Lord. O Panginoon, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, Lord God. And we claim the victory. In Jesus' most mighty name. Amen. Ayan po mga kapatid, at diyan po tayo nagtatapos at ang ating oras ay 6:40 in the morning. Ngayon nga po ay araw ng Miyerkules, May 22, 2024, mga kapatid. At maraming salamat po sa inyong pong patuloy na pagtutok sa ating programa. Ayan, at hallelujah, maraming salamat po sa aking pinsan, si Marita Bueno. Good morning sa iyo, pinsan. Maraming salamat at ikaw ay nakaabot sa programa natin. At patuloy lamang po, araw-araw po. At yung nagmamadali sa pag-prepare, papasok pa ng opisina, well, mapapanood naman po ninyo yung live recorded po nitong ating programa. Gaya po ng sinasabi ko, don't forget to share po para po you've been doing your part in the ministry of the Lord, and your labor is not in vain. And when time comes, the Lord will grant all your prayer, and you will receive the gift of inheritance. Pag tayo po ay nasa langit na kasama ng ating Diyos, Panginoong Jesucristo. So again, maraming salamat sa inyo at pag-ingatan tayo ng Diyos, pagpalain tayo ng Diyos, at maging daluyan tayo ng pagpapala sa Diyos. Again, ang tunay na nakipag-isa kay Kristo ay patay na sa kasalanan at siya ay may bagong buhay na. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng paniniwala, pananampalataya at pag-iwas sa kasalanan. Alright, so once again, good morning and bye for now. See you tomorrow. God bless.